Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum EPP Home Economics Grade 5 Quarter 3, Lesson 2. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa kahalagahan ng pananahi. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin. Una, natutukoy ang mga payak na sira ng kasuotan. Pangalawa, na isasagawa ang angkop na pagkukumpuni ng mga simpleng sira ng kasuotan gamit ang basic hand stitch ng may pag-iingat. Unang araw. Maikling balik-aral. Ipahanap sa mga mag-aaral sa loob ng puzzle ang ilang mga kagamitan sa pananahi. Ito ay maaaring nakasulat ng pababa, pataas, pabaliktad, maayos o diagonal. Simulan natin. Didal, aspile, sinulid, gunting, karayom, pincushion, emery bag. Ang damit o kasuotan ay isa sa ating pangunahing pangangailangan kung kaya't ang pag-iingat sa mga ito ay mahalaga. Pero hindi natin maiiwasan kung minsan ang pagkasira ng mga ito. Gabay na tanong. A. Naranasan nyo na bang magkaroon ng sira ang inyong mga damit? Halimbawang sagot, opo, naranasan ko na pong masira ang damit ko. Minsan habang naglalaro ako sa labas, napunit ang t-shirt ko sa may tagiliran. B. Anong uri ng sira ang iyong nakita sa inyong mga damit o kasuotan? Halimbawang sagot, ang mga sira na nakita ko sa damit ko ay yung napunit sa gilid, natanggal ang butones sa polo at minsan may maliit na butas sa medyas. C. Paano ninyo inayos ang mga sirang ito? Halimbawang sagot, yung napunit kong t-shirt tinahi po ni mama gamit ang karayom at sinulid. Yung natanggal na butones, tinahi rin po namin ulit. Kapag medyas naman po, minsan tinatapon na kung sobrang sira. Pero kung maliit lang ang butas, tinatahi rin po namin para magamit pa. Itugma mo. Panuto, itugma ang mga salita sa kaliwa sa kasing kahulugan nito sa kanan. Gamitin ang mga tuldok sa gitna sa pagtutugma ng mga salita. Simulan natin. Angkop, tugma, pagkukumpuni, pag-aayos, paglililip, pagtutupi, pagsusulsi, pagtatahi, pagtatagpi, pagtatapal, payak, simple. Kaugnay na paksa bilang isa, mga payak na sira ng kasuotan. Panuto, ipakita ang mga larawan sa mga mag-aaral at itanong kung ano ang kanilang mapapansin sa mga ito. Unang larawan. Ikalawang larawan. Ikatlong larawan.
Ika-4 na larawan. Pamprosesong tanong. A. Ano ang makikita sa bawat larawan? Sagot, damit na punit, laylayan ng damit, damit na may butas at natanggal na butones. B. Naranasan nyo na ba ang ganitong sira sa inyong mga kasuotan? Halimbawang sagot, opo. C. Bakit kaya nangyayari ito sa ating mga kasuotan? Sagot, dahil laging ginagamit, nasisira o matanda na ang damit. Gawain bilang 2, gallery walk. Pangkatin ang mga mag-aaral sa 5 pangkat. Maghanda ng 5 istasyon sa loob ng silid-aralan. Ilagay sa bawat istasyon ang mga sumusunod. Istasyon 1, damit na may tuwid na punit. Istasyon 2, damit na may palihis na punit. Istasyon 3, damit na may 3 sulok na punit. Istasyon 4, damit na tastas ang laylayan. At istasyon 5, damit na may butas. Gawain bilang 2, gallery walk. 1. Mabibigyan ang bawat pangkat ng sapat na oras upang umikot sa 5 istasyon na inihanda ng guro. 2. Gawin ang pag-ikot ng bawat grupo na clockwise para mapanatili ang kaayusan sa loob ng klase sa senyas ng guro. 3. Sagutan ng bawat mag-aaral ang kanilang worksheet sa bawat istasyong iikutan. Narito ang talaan na inyong sasagutan. Kaugnay na paksa bilang 2, pagkukumpuni ng mga simpleng sirang damit, ikalawang araw. Paglalapat at pag-uugnay. Mula sa ginawang gallery walk ay mamili ng mag-aaral na magbabahagi ng kanyang mga tala. Maaaring magbahagi ang 1 o 2 mag-aaral para sa bawat istasyon. Sundan ang pagkakasunod-sunod ng istasyon sa pagbabahagi. Narito ang mga tanong. A. Ano ang sira ng damit na ipinapakita? B. Ano ang maaaring sanhi na dahilan ng sira? C. Paano ito maaaring kumpunihin o ayusin para magamit muli? Panuto, hikayatin ang mga bata para sagutin ang mga tanong. A. Kayo ba ay nagiging maingat sa inyong mga kasuotan? B. Kung may napansin o napuna kayong sira sa inyong kasuotan, ano ang inyong ginagawa? Bakit? Gawain bilang 2. 1. Bumuo ng 5 grupo. 2. Ang bawat grupo ay mabibigyan ng envelope na naglalaman ng mga sumusunod. A. Larawan ng kagamitan sa pananahi. B. Impormasyon tungkol sa kagamitan, gamit, deskripsyon, uri, etc. Reading resources. 1. Ihanda ang karayom at sinulid. 2. Putulin ang sinulid sa habang 18 hanggang 25 pulgada. Ang tamang haba nito ay hanggang siko. 3. Gupitin ng pahilis ang sinulid. 4. Hawakan ng kaliwang kamay ang karayom at ng kanang kamay ang sinulid. 5. Ipasok sa butas ng karayom ang dulo ng sinulid. Hayaang mahaba ang isang dulo ng sinulid kung isang hibla lamang ang gagamitin. Pagpantayin ang 2 dulo kung 2 hibla naman ang gagamitin. A. Panunulsi sa tuwid na punit. 1. Ihanda ang karayom at sinulid. Gumamit ng dobleng sinulid na kasing kulay ng damit na susulsihan. Sukatin ang mga sinulid mula sa siko hanggang sa dulo ng daliri. Lagyan ng buhol ang dulo ng sinulid.
2. Itusok ang karayom sa kabaliktarang panig ng damit nang may kalahating sentimetro ang layo mula sa kanan ng punit. 3. Hatakin ang karayom at gumawa ng maliit na patutos na tahi or running stitch. Ang tutos ay isang uri ng tahi na may pantay-pantay na pagitan sa isang tuwid na hanay. Iwasang hatakin ng mahigpit ang sinulid upang huwag kumulubot ang tinatahi. 4. Pagsalit-salitin ang haba ng bawat hanay ng tutos. Gawing mahaba ang unang hanay at maikli naman ang sumunod hanggang sa madaan ng lahat ang kabuuang haba ng punit. Tiyaking salisihan ang mga hanay ng tutos pagdaan sa punit. Ang isang hanay ay kailangang dumaan sa ibabaw ng punit at ang kasunod na hanay naman ay sa ilalim. 5. Palagpasin ng kaunti ang pagtahi ng patutos mula sa dulo ng punit, ibuhol sa kabaligtaran ng damit ang sinulid. B. Panunulsi ng pahilis na punit. 1. Sundin ang unang hakbang sa ginawa sa panunulsi sa tuwid na punit. 2. Sulsihan ang damit ng pahalang at kahabaan ng sira ng damit. Gawing salita ng panunulsi. Ibuhol sa kabaligtaran ng damit ang sinulid. C. Panunulsi sa tatlong sulok na punit. 1. Ang tatlong sulok ng punit ay binubuo ng dalawang tuwid na punit na kahugis ng titik L. Sulsihan muna ng buo ang tuwid na punit tulad ng ginawa sa pagsulsi sa isahang tuwid na punit. 2. Isunod na sulsihan ang kabuuan ng pangalawang tuwid na punit. Tiyaking salitan ang mga tahi nito upang maging matibay ang gitnang bahagi ng punit. 3. Ibuhol ang sinulid sa kabaligtarang panig ng damit. D. Pagtatagpi ng butas sa damit. Ang damit kung may butas ay tinatapalan ng retasong kasing kulay at kauri ng kasuotang na butas. Kung ang butas ay maliit, ito ay sulsihan. Kung malaki ang butas, ito ay tinatagpian upang matakpan. Ganito ang pagtatagpi ng butas na damit. 1. Ihanda ang butas na damit. A. Sa kabaligtaran ng damit, markahan ng lapis ang palibot ng butas. Ang bilog na butas ay gawing parisukat. Parihaba naman ang butas na pahaba. 2. Mula sa unang marka, sumukat ng kalahating sentimetro palayo sa marka at markahan muli ang kasuotan palibot. C. Gupitan ang palibot ng butas na sinusundan ang unang marka. Bahagyang gupitin ang apat na sulok upang maibuka ang gilid ng butas. D. Itupi ang mga gilid upang lumapat sa kabaligtaran. Hilbanaan ang lupi at plantsahin. 2. Ihanda ang panagping retaso. Kailangang magdagdag ng 2.5 sentimetro sa sukat ng tatagpian. Itupi ang palibot ng panagpi ng 0.5 sentimetro papunta sa karayagan. Hilbanaan ang itinuping gilid at plantsahin. 3. Simulan na ang pagtatagpi. A. Paglapatin ang butas at panagpi. Ilagay ang panagpi sa kabaligtaran ng damit ng lapat sa butas. B. Tiyaking lapat ang pagkakatapal ng panagpi sa butas. C. Lagyan ng aspile at hilbanaan ang palibot ng butas. D. Lilipan ang palibot ng tagpi. Tiyaking maayos na nakakapit ang panagpi sa gilid ng damit na tinatagpian. Gawing pino ang lilip at sa karayagan.
Isagawa ang hakbang sa panagpi, subalit sa kabaliktaran ang lilip. Alisin ang mga hilbana at plantsahin ang ginawa. Ganito ang pagtatagpi ng butas ng damit. Tingnang mabuti ang larawan. Ikatlo at ikaapat na araw. Paglalapat at pag-uugnay, pagsasagawa. Panuto, 1. Bumuo ng pangkat na may 4 o 5 miyembro. 2. Ihanda ang mga kagamitan para sa pagsasagawa ng angkop na pagkukumpuni ng mga simpleng sira ng kasuotan gamit ang basic hand stitch ng may pag-iingat. 3. Isagawa ang mga hakbang para sa pagsasagawa ng angkop na pagkukumpuni ng mga simpleng sira ng kasuotan gamit ang basic hand stitch ng may pag-iingat. 4. Gamitin ang scorecard sa ibaba para sa pansariling pagtataya o self-assessment ng kalidad ng output. Gabay na mga tanong. A. Paano isinasagawa ang angkop na pagkukumpuni ng simpleng sira ng kasuotan gamit ang basic hand stitch? B. Paano isinasagawa ang mga ito ng may pag-iingat? Narito ang scorecard para sa gawain. Kabuuan, 100 puntos. Pabaong pagkatuto. A. Ano-ano ang mga payak na sira ng kasuotan na ating nararanasan? Sagot, napunit na tahi sa laylayan o manggas, natanggal na butones, nasirang zipper, butas sa tela, lalo na sa tuhod o siko, lumuwag ang garter o sinulid. B. Ano-ano ang mga angkop na paraan ng pagkukumpuni sa mga ito? Sagot, pagtatahi gamit ang basic hand stitch tulad ng running stitch, back stitch o hemming stitch. Pagtahi ng butones gamit ang tamang pagkakabit at pagsigurong matibay. Pagpapalit ng zipper sa pamamagitan ng pagtanggal ng luma at pagtahi ng bago. Pagtapal ng tela sa may butas upang hindi lumaki ang sira. At pagpapalit o pagtahi ng garter kung ito ay maluwag na. C. Anong pag-iingat ang dapat tandaan sa pagkukumpuni gamit ang basic hand stitch? Sagot, gumamit ng matibay na sinulid na akma sa kulay ng tela. Iwasang masugatan sa paggamit ng karayom. Gamitin ang thimble kung kinakailangan. Siguraduhing pantay at maayos ang tahi upang hindi masira muli. Huwag magmadali sa pagtahi para maging malinis ang pagkakagawa. At panatilihing malinis ang kasuotan bago tahiin upang maiwasan ang pagkalat ng dumi o impeksyon. Pagninilay sa pagkatuto. A. Sagutin ang mga tanong sa ibaba bilang pagninilay sa aralin. B. Ipapirma ito sa magulang bago ipasa. Pangalan. Ang natutunan ko sa linggong ito ay patlang. Ang mga bala kong gawin sa mga sira kong kasuotan ay patlang. Lagda ng magulang. Pagsusulit. 1. Ilarawan sa pamamagitan ng pagguhit ang wastong sulsi sa mga iba't ibang uri ng punit. 2. Gumamit ng magkaibang kulay ng ballpen para sa palihis at tatsulok para makita ng mas malinaw ang mga guhit. Tuwid na punit, pahilis na punit, at tatsulok na punit. Maraming salamat sa panonood!
huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!